Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw naprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto-Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto-Puffy ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto-Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto-Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto-Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Lacto-Puffy ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Puffy kitang tanan. Mag-Lacto-Puffy. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 12:05 sa kaudtuhon din sa Pilipinas. Kay galaan, maing udto, kumusta? Daghan baron nagpahuway, tungod kay way trabaho, holiday. Holiday karon adlaw nga Miyerkules. Pitsa 27 na sa Mayo, tuig 2026. Holiday ron, gumikan kay Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice. Sa atong mga igsuong Muslim Filipinos. Ug tanang mga Muslim sa tibuok kalibutan nagsaulog nining
maong pangilin Eid al-Adha or Feast of Sacrifice. Kita din kay nagtamod man sa ta, nagtahod man ta sa tinuuhan sa atong kaigsuunang mga Muslim mo nang gideklarar sa atong gobyerno nga holiday karon o adlaw nga dili ting trabaho. Sa naandan, kauban ninyo ning maong tulumanon kining inyong alaga June Carillo apan sa gihapon dili pa nato ikauban ng atong abogado sa kahinginan si Attorney Michael Sanchez Zaballero. Gumikan lagi kinaa siya ay kabilinggan do na siya ay bisitang gi-entertain. Una importante kaayo sad ni no. Panagsara ning mahitabo. Usa kinilang unang inyong alagad si June Carillo mo'y makiguban kaninyo nining atong usa ka oras nga tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kada Lunes ug Miyerkules inyo ning madungog ug makita sa live streaming sa Facebook Live, ingon man sa YouTube ug madungog sa ninyo pinaagi sa traditional media, mga FM stations nga mosunod, no? O niya naghukap nining atong tulumanon 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo ug 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Pinangga ning kinon ang kuanda Sambuan da kay gipakpakan gyud dayon. Murag doon ni sila behind si Alan Rositi. Pero skinon medyo nampiling ni gamay ron. Dili tungod kay trabaho may kay bawo naman may nga sa media industry. Wa man ginay halidihay. Trabaho ra man gyapon. Pero napildi ang San Antonio Spurs. Ay. Ang iyang paboritong team, San Antonio Spurs. Pinanguluhan ni Victor Wimbanyama. Napildi sa Game 5. Tuto na unta to, tagurhay daog, tagurhay pildi. Pero sa Game 5 karon, nakabawas ang OKC na sad, no? Ilubong man to sila sa Game 4. Nakabawas na sad ang defending champion nga Oklahoma City Thunder. O moto hinungdan nga ang standing karon sa ilang best of 7 championship series sa Western Conference Finals sa National Basketball Association o NBA 3-2. Usa na lang kadaog ang kuwang og ma-champion na ang OKC. OKC bagyog kahay makigsangka sa New York Knicks nga mo'y champion sa Eastern Conference. O moabot panig 3-3. Matagutloy daog unya gikinahanglan ang usa ka Game 7. Na may mga pangutana nga nagtangag og dagkong ganti. Katong mga sugarol nagtangag sa nigdagkong pusta. Ang nakadaog paldo. Kanya hinoktok lagamay ang mga napilde. Aray ko! Boy na mga igala, nagkatawan na iming kinon ganiha, ang akong technical partner dire. Yun siya, wa man ron atong abogados kanginan. Wa man ron attorney, kay busy man kaayo. So, ikaw lang una, Sir John. Unya, kay dili man ka abogado, Sir John. Unya, ang programa ninyo, ang balaod ug ang katawhan man. Di lang ka muhisgot sa ang balaod, ang katawhan lang imong hisgutan. Hisgot gyapon tag balaod. Ug unsay epekto sa mga balaod nganha ninyo nga katawhan. Kay kuan man ning ato kanang educational man ning atong programa. Mga advocacy ni, nagdata sa advocacy, murag misyon nato nga atong hatagag ideya ang katawhan unsay mga balaod, unsay posible nilang malapas nga mga balaod sa ilang pagsigig lakaw-lakaw matag adlaw. Kay giingon ra ba nga ignorance of the law excuses no one. Kung ignorante ka, wa ka kaybaw sa balaod, dili na mahimong gamito nimo nga mayon ka nga. Uy, sorry sir ha. Ayaw lang kong dakpa sir, wa ka kaybaw nga supak din sa balaod. Moingon sa nang mananakop nga
kinahanglang mahibaw ka gyud ug unsay balaod aron mahibaw ka kung kanus ka nga makalapas ug dili makalapas. Okay, so muna'y advocacy sa atong tulumanon, abwak. So unsa man ang abwak, sir? Ang balaod ug ang katawhan. Mao na abwak. Acronym. Dunay tulo ka mga balaod, dili ko muhatag ninyo og kuan og legal opinion or expert opinion kay dili lagi ko legal expert. Ang mga abogado ray ang ayan ni ana. Pero doon naman sa ko'y nasayran, stock knowledge, o niya akong mga research, nga naghisgot bahin sa balaod, o niya karong panahon na mga higala kay niya naman ta sa cyberspace. Uso naman ang internet. Basta doon na kay wifi, o kunwa kay wifi, doon na lang kay data, na kay gamayng load. O niya ka nang imong load, doon ay data. Awa na. Maka-internet na ka. Nian naman ta sa cyberspace. Mangutan na magunsa ng cyberspace. Ako ng tagaag definition karong taon-taon. Apan diretso sa taining balaod. Ang atong balaod naglambigit gihapon sa internet. Ang atong unang hisgutan. Ug mao ni ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Usa ka balaod nga na-enacted o nahimong balaod ni atong tuig 2012. Sa ato papila 14 na katuig. The Cybercrime Prevention Act of 2012, formerly known as Republic Act 10175, is the foundational legal framework in the Philippines defining and penalizing digital offenses. Kanang mga sala o krimen nga mahimo nimo pinaagi sa internet. Pinaagi sa mga computer, pinaagi sa cellphone, pinaagi sa paggamit og laptop, mga tablet. Tablet ha, way labot ang kapsul. Kaya wa may kapsul nga kuan. Tambal sa to. Pero doon ay tablet nga dako-dako kaysa cellphone. Sumuna, kanang magamit, kanang mga krimen nga mahimo na to, pinaagi sa paggamit sa mga devices, computer devices, kining cellphone, gamay nga computer man kay galaan. Maisip man ning gamay nga computer, ang mga dagko-dagko, tablet, notebook, laptop nga notebook, hangtod katong desktop. Katong karaan nga naglain ang screen kanang imong asa nimo tan-awa ang mga video o kanang mga sinuwat, graphics, na naglain pod ang CPU, kanang Central Processing Unit. Apan sa laptop, gitipo naman na. Mura na libro ang laptop, ukab-ukab. Ang ubos naa ang CPU, kunya ang kanang imong paklion nga adto nimo tan-awa, murag cover sa notebook, murag cover sa libro, mao na ang screen. So compact nga computer, mas compact pa gyud ang cellphone. Okay. Ang atong gisgutan, Cybercrime Prevention Act of 2012. Nganong gimugna ning balaura tungod kay nauso na kaayo hapit tanan nagagamit na sa internet. Okay, nagagamit sa internet. Doon ay mga advantages, doon ay mga bintaha, doon na sa mga disadvantages, mga disbintaha tungod kay gigamit po ni alang sa pagbuhat og mga krimen. Timan Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Mao ni ang legal framework nga nag-define og nagpahamtang og mga silot sa mga kasalanan o mga krimen nga nabuhat ginamit ang digital space. Enacted on September 12, 2012, it provides law enforcement with procedures. Unsay mga pamaagi, gigiyahan ang mga law enforcement officers. Unsay pamaagi pag-detect, pag-imbestigar, ug ingon man pagtaral sa hukmanan sa mga tao nga nakalapas o nakasa sa cybercrime law.
Unsay mga kategorya sa cybercrime? The law explicitly categorizes offenses into tulo ka main groups. Una, offenses against confidentiality, integrity, and availability. Unsa man ni? Naglakip ni sa illegal access. Nga kumon nga madungog na to kanang hacking. Nga gihack man ang akong computer, gihack man ang akong cellphone, illegal access na. Usa na sa mga offenses o mga kalapasan sa Cybercrime Prevention Act o balaod sa cybercrime. Illegal interception, data and system interference. Kana manghilabot ka sa data nga naa diha sa internet, and the misuse of devices. Kanang dili na subay sa balaod nga paggamit nimo sa mga devices. Number 2, computer-related offenses. Naglakip ni sa computer-related forgery. Kanang i-forge nimo ang pirma. Kay doon na naman kung ang atong signature sa una, atong isuwat sa ballpen o niya sa papel, karon mahimo naman ang digital signature. Kay mahimo naman magsuwat ta. Karon, pinagi sa email, pinagi sa messenger, ug uban pa nga mga platforms, mahimo na ta nga mupadag suwat, mupadag mga dokumento. Unya atong pirmahan. Pirmahan na to, doon na napuntay digital signature. Kung imo nang i-forge, makalapas na sa Cybercrime Prevention Act. Computer-related offenses. Unya, ang ikatulo, kay gibahin man ni sa tulo ka mga grupo, ang ikatulo nga grupo, content-related offenses. That includes cybersex. Ya, mao lagi to. Tingali nakadungog naman tingali mo anang dunay mga tao nga magda sa ilang anak or ilang asawa ba? Magda ngadto sa mga kanang computeran. Kana dunay daghang computer god nga pabayaran mo, mubayad lang ka, makagamit ka sa ilang computer, makagamit ka sa internet. Unya dito, naa sila ika-chat. Nya katong ilang ka-chat nga may pagkamanyakis pod. Kasagaran ini dili ra domestic, no? Dili mga afam ni. Dili pud tanang afam mga bastos, pero naa gyud. Nay bastos ka na moingon, pakit ako nako maghubo kami. Maghubo, pakita sa iyahang dughan, diri sa babaw, pakita sa iyang ubos. Pero moingon man sad nga dili ko mo pakita kung dili ka mo padag kwarta. Unya, ang pagpadag kwarta mga higala kay sayo na mala sa gayo. Na ay PayPal, Paymaya, Western Union, dini sa ato, GCash. Sayo na lang pagpadag kwarta. Data ang kwarta nga ipada apan ma-in-cash nimo. Ma-in-cash nimo. So, kanang ingon ni ana, cybersex na mga higala. Malalim mo lalaki pakiton sa mga private parts sa babae for a fee. Child pornography. Kanang mo apil nag mga malaway nga salida ang mga bata. Subo ra ba kay ang mugiya nila kasagaran sigon sa mga reports ilang mama. Bata nga 8 anyos, nga 10 anyos. Ipakita ang ilang mga private parts kay yun ganahan sa ni mga tawhan na mutanaw anang mga private parts sa bata nga bata man na. Kana tingali hinuong kuan ang normal kana mutanaw sa private parts sa mga dagko na. Pero mga gihapon na madagko ang mga bata. Cybercrime gihapon na, cyber pornography, cybersex. Kay ang kalapasan, ang malaway nga buhat, which is a crime, under sa atong mga balaod, gibuhat man by the use of the internet
and computer devices. So, muna mga higala ang cybercrime. Kalapasan sa Republic Act 10175 nga mao'y foundational legal framework dinhi sa Pilipinas, nag-define ug nag-penalize, nagpahamtang og mga silot sa mga digital offenses. Mao nay una nga gisgutan nato, manang ayaw mo pataka kay murag kita naman tanan nagamit naman ta og ganang cellphone, no? Daghan na maganing moingon nga naligsan to siya kay sigig duko magtan-aw sa mga nangagi nga mga sakyanan ya. Sigig tan-aw dito sa iyahang mga post. Damagan patay. So ayaw mo palabig palingaw anang kuan anang inyong mga cellphone labi pa kay maayo na kaayo mong mo post og mga komentaryo ug mga video ingon man mga pictures diha. Kamao na kaayo mong mo edit sa inyohang mga naong aron perting gwapahan inyong tan-awon. Nga inigtan-aw sa inyohang ka-meet up dili ka ila. Pero mo lagi na, no? Mo na yung mga advantages sa pagkauso na sa internet. Nga hapitan ng tao nagagamit ng cellphone, nagagamit ng computer, pero doon na downside. Ug ang downside ni ana kay kung makahimo kag kalapasan, posible kang mapriso ug makamulta under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Una na nga balaod nga atong isgutan, doon na pa'y dugang, ayaw mong biya diha. Kung pwede, kung magwantan ninyo, ayaw mong lihok. Pero laylay sa kayo, lihok lang, pero ayaw mong biya. Ubalik ko, humans mga pahinomdom. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration.
health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-ehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Puffy 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Puffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Puffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan?
At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement. Alas 12:36 na kigalaan, naminaw kagihapon ining atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban ining inyong alaga June Carillo. Ang sunod nga balaod human ni adtong Cybercrime Prevention Act of 2012. Sunod nga balaod nga akong hisgutan ug pambitan ninyo mo ang Freedom of Information Law. Actually, wa pagibalaod nga napanday ang Kongreso. Puro pa lang Freedom of Information Bill. Apan duna na Freedom of Information nga balaod nga pinasikad sa Executive Order number 2. Gipirmahan ni adtong 2016 ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nya pinasikad ni ini mga higala na ay mga pangutana. Unsa man ning Freedom of Information? Ug ang process ni ini, unsa may pamaagi ni ini sa Pilipinas? Kinsa may maka-request ug unsa may ma-request nato? Who can request? Any Filipino citizen can request information from government agencies. Kini di ay nga executive order nga sa Freedom of Information, mahimo na kang maka-request og mga dokumento, public documents of public concern. Nga kanang dunay labot ang mga tao, no? Kanang mo affect na to. Mahimo na tang mangayo sa executive department. Unsa man ning executive department? Maning opisina sa presidente, ingon man ang mga cabinet line agencies, no? Lain-lain nga mga departments. Apan gitinguha gyud kay naa man ni gimbutan man ni sa batakang balaod mga higala nga kinahanglang mag-enact gyud og Freedom of Information Law sa tibuok Pilipinas
para ni transparency and accountability. Aron dili makaingon ang mga tao nga dunay gitago-taguan ang gobyerno. So kung doon na gani mangayo, kasagaran ini mga sakop sa media mo'y mga risgar o pangayo nini mga higala. Ngayo bata pananglitan dunay project ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Under this law, mahimo kang mangayog mga dokumento nga unsa man tong inyong programa bipakit ako sa mga dokumento og in order ba to? Nakinsa may mga mahimong beneficiary, pila may budget ani. Ipakita na dito ang maong mga dokumento, dili na mahimong tagu-taguan. Otherwise, makalapas ni sila, kining maong mga government functionaries, makalapas sila nining maong balaod on freedom of information. Tingali nakabasa og nakadungog mo sa balita, nga dinhi sa lalawigan sa Sugbo, ang Cebu Provincial Board, bay balaoranan na to sa atong probinsya, bago lang nakahuman sa third and final reading sa Freedom of Information Ordinance sa atong lalawigan. Sa ato pa, nisunod ni sila sa balaod nga o sa gimbutan sa batakang balaod nga kinahanglang dunay freedom of information dinhi sa atong local government unit. Unsa may mahimong i-request pursuant to this law? Official records, public records, documents pertaining to official acts or decisions, and government research data used for policy development. Unsa may dili mahimong i-request nato nga atong tan-awon? Information nga dunay labot sa national security. Dili ta makapangutana ana. National security na gani, sikreto na. Ang mahibaw ni ana mao lang ang presidente, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ug kanang atong mga opisyal nga in charge sa pagproteher ug pagpaligon sa atong nasudnong seguridad. Dili na mahimo nga mo requesta. But other than those, mga dokumento nga dunay labot kita nga publiko, mahimo tang mo request under the Freedom of Information Bill or Freedom of Information Law. Doon na nalagi balaod ron, pero limited ra nga to sa Executive Department. Wa pa makahimo ang Kongreso ug Senado og Freedom of Information Law nga kanang mo cover sa tanan, executive, legislative ug judiciary. Apil na ganing mga records ug mga dokumento sa Korte Suprema. Basta dili lang wa lang ma-appeal sa exemption, makapangayo ta. Unsao man pag-file og request, mahimong online, mahimong pinaagi sa internet. You can submit formal request and track their status centrally using the or electronic FOI portal. Directly with the agency. Kung dili magani online, direct ngadto sa ahensya. You can also file a written request directly with the specific government department or agency. Contact their designated Freedom of Information Receiving Officer. Nya doon na ba'y bayad? Wa gay bayad unta, no? Apan kung mangayo kag kopya sa mga dokumento, tingali pabayron ka sa gasto sa bond paper, gasto sa printer, ginagmay nga bayad. Pero sige na lang, basta mahibaw ta sa atong tinguha. Unya, it is of our public concern nga mahibaw tag unsa ning mga dokumentuha related sa mga proyekto ug uban pa nga mga kalihukan sa gobyerno. Unsay legislative status? While an executive order established robust FO1 o FOI procedures for the executive branch, a consolidated legally binding People's Freedom of Information Act covering all branches of government remains a major subject of legislative proposals. Wa pagay balaod nga napanday ang Kongreso kadtorang Executive Order number 2 panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Mao ra to, muni ang covered mao lang ang Legislative Department. So mao na mga higala ang ikaduhang balaod nga atong hisgutan karon
sa atong episode sa Ang Balaod ug ang Katawhan. Doon na pay lain, ayaw mong biya. Doon na pay laing balaod nga akong isgutan. Karong taon-taon, apan sa dili pa, lain unang mga pahinumdum. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abdik ang imong mga manok panabo. Makita nimo ang ilang kuan gyud kanang kalahian. Dili sila dali-dali mo saop. Anak mo akong napatigdan mas taas ilang endurance. Sa Lactovet, sure winner ka. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong panglawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. 10 minutos na lang sa di pang alauna sa kahaponon, dinhi sa aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban gihapon ang inyong alaga Jun Carillo. Ikatulong balaod nga atong hisgutan ining atong episode karong adlaw mao ang may tungod sa Republic Act 11032, otherwise known as the ARTA Law. Ako na ning nahisgutan sa atong programa ang Newsline. Gusto na kong balikon paghisgot kay nakuangan ko sa mga detalye nga akong napaambitan ninyo itong unang bahin sa akong paghisgot. Kining ARTA, nailhan sa ni nga Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sa ato pa, kining balaura nagsugod ni atong tuig 2018. Unsa may tumong niini? Huwag tangon ang red tape. Huwag tango ng kanabitaw nga wa na kinahanglan ng paglangan-langan sa nagkalain-lain nga mga opisina sa gobyerno, nasyonal man o lokal. Langan-langanon ang unsay imong tuyo nga mga dokumento o mga permiso aron nga mubigay na lang ka og suborno. Muhilom na lang ka ditog hatag og kwarta for the boys. Mao na red tape. Mao na'y gustong ikontrolar ug wag tangon ni ining balaura. Ease of doing business. Ngano man, kay kung dunay daghang negosyante sa atong nasod mga higala, magnegosyo ang mga tao, tinarong nga pamaagi sa panginabuhi, whether dinagko or ginagmay nga negosyo, medium scale, ginagmay, hatagan ginagkasayon kay makatabang na sa atong ekonomiya. Daghang negosyo, dunay makatrabaho, dunay mo kita og kwarta, unya kanang kwarta nga ilang kitaon, ilan ang gastuhon, ipamalit sa ilahang mga panginahanglan, mo na'y makapaumento. Sa yanong pagkasulti makapaumento sa ekonomiya. Apan malangan usahay ni, kung wala na'y ease of doing business. Nakadungog ba mo, ana nga lisod-lisoron ang usa ka gusto untang magnegosyo, tungod kay dili sila parihag partido. O kung dili maganibahin sa politika, tungod ni sa pangwarta. Kananglitan diri mo file ka og permiso, mo apply ka og permit, business permit sa imong negosyo. Moingon dayon nga sige, i-comply una ning maong mga requirements o mga kinahanglanon. Imong gi-comply ang mga requirements unsa ilang gipangayo. Unsay mga bayranan, mga fees, imong gibayran. Pero gihapon, langan-langanon ka. Mura bitaw ka nang paabuto nila nga pula na lang ka. Lisod-lisoron kag maayo. Aron nga tambal nga dili na ka magkalisod-lisod, mukuot ka sa imong bulsa, muhatag kag suborno. Mao nay red tape. Ug mao nay gustong wagtangon ni ining Republic Act number 11032. Og pinaagi sa maong balaod nga na-enacted in 2018, gitukod kining gitawag og Anti-Red Tape Authority. ARTA. Adto ta mo sumbong sa ARTA kung duna tay reklamo nga gilisod-lisod ta sa nagkalain-laing mga opisina sa gobyerno, panalitan barangay. Gilisod-lisod ka as kapitan, panalitan sa munisipyo o mga component cities o chartered cities for that matter, o kaha provinces. Gilisod-lisod ka diha, tirahan nimo sila sa ARTA. Nakakumply ko sa tanang requirements, nakabayad na ko sa tanan nga mga fees, gagikinahanglan.
wa naging katarungan nga dili pa nila pirmahan. Ari man kadaoga ana sa kanang red tape, marunong kay ng mga tawhana. Ari kadaoga ana sa langan-langan kanang iyon nga wa ra ba diri, nag-leave ra ba or nagbakasyon. Yaw niya wagin sa gibilin nga puli niya aron mo pirma in his or her stead. Ya wa may gibilin nga mo pirma. So kon mapungot na gyud kag maayo, kay mura gipaantos ka, wa na kahatagi og ease of doing your business, nakalapas na gini sila sa balaod. Republic Act 11032 enacted in 2018. Ease of doing business and efficient government service delivery of 2018. Unsa may standard processing time, maini magiyahan mo ha, paminaw mong maayo. Nagsunod ni sa 3720. Dili na tip sa hayalay ha, dili na tip sa swertres. 3720. Simple transactions. Kana mga gagmay lang kayong transaction, panalitan lukat kag business permit sa imong tindahan, sari-sari store. Dili man na technical kayo. So, kinahanglang mahumana labing dugay 3 days. Makuha na nimo imong permit. Granting or assuming wa na lagi kay kuwang sa mga requirement. Kumpleto na tanang requirement, kumpleto na tanang bayad ang tanan nga mga bayranan, mga fees. Unsa pa may katarungan nga malangan ang imong pagdawat sa imong gi-applyan nga permit. 3 days, simple transactions. Complex, medyo kuti o gamay nga transaction, okay. Mahimong magpaabot kag 7 working days. 7 ka adlaw nga ting trabaho, ayag i-appeal ang Sabado ug Domingo. Lunes lang adtos Biyernes. 7 working days. Lapas na gani ana, moabot nag 15 ka adlaw o sa kabuan, angay na ka nga maagrabyado nga ibinawangan mo kuha ni. Kumpleto na tanang mga requirements, kabayad na kostanan nga mga fees, o sa kabuan na, unya dili man nilisod ang akong gi-applyan. Dili man ni komplikado. Complex transactions, maximum of 7 working days. Highly technical transactions, kanang grabe na gyud ka komplikado, dunay kinahanglanon nga mga pagtuon sa lain nga mga ahensya. Okay. Mahimo nga moabot nag 20 ka adlaw una nimo makuha. But no unnecessary delays. Kung pananglitan, mga higala, subay nining maong balaod under Republic Act 11032. Kung ang usa ka government agency kanang imong giadto aron applyan og unsay imong request dito, if that government agency fails to act on an application or request within the prescribed processing time, akong balikon 3720, simple transaction 3 ka adlaw, complex transaction 7, highly technical transaction 20. Kung dili gani na ma-process, the application is automatically approved. Subay sa balaod, maka-claim ka nga approve na na ay. Duha na kabuan, sukad pag-apply na ko, kumpleto ko sa tanang mga requirements, kumpleto kog bayad sa tanan nga mga bayranan, gilangan-langan ako nilag maayo. Dili sad ko muhatag og padangog para for the boys, kay bribery na, og red tape na. So muna mga higala, ang gustong pugnan nining balaod nga gitawag nato commonly ARTA or Anti-Red Tape Authority, maoy ahensya, attached agency ni sa opisina sa presidente mga higala. Under ni sa opisina sa presidente ang Anti-Red Tape Authority nga na mugna sa pag-enact na sa Republic Act 11032 or Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.
So hopefully, tulo ka mga balaod ang atong gihisgutan ining atong episode karon. Karong adlaw sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Sangaan sa akong partner nga waron diri tungod sa mga kabilinggan, Attorney Miko, Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Sangaan usab sa atong mga sponsors, Lacto Puffy ug ASI Laboratories. Sangaan sa akong technical partner, Kinon Sinisa. Sangaan usab sa mga nagdumala ug maoy naningamot aron ma-hook up kining atong tulumanon sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, ug 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyong pag-ubana mo. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all the 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo, Bantay Radio, El Nuevo, Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.